Hindi lang simpleng palabas ang Bluey tungkol sa tuta at pamilya. Bumubuo ito ng detalyadong timeline sa 3 season at tumatalon sa nakaraan, Ang kasalukuyan at ang hinaharap. Kadalasan, hindi pinagsasama ng mga tao ang lahat ng ito. Ngayon, tayo mismo ang gagawa. Narito ang buong timeline ng Bluey, mula simula hanggang sa nalalaman natin sa mga susunod na mangyayari. Magsimula tayo bago ipinanganak si Bluey, noong hindi pa magulang sina Bandit at Chili. Magkaibang mundo pa silang lumalaki bilang mga bata. Ipinakita ng palabas sa mga taon na yon para mabuo ang malinaw na larawan. Sa episode na Fairy Tale, ikinuwento ni Bandit ang kanyang pagkabata noong dekada 80 at makikita na iba siya noon kumpara sa pasensyosong Bandit na yon. Hindi siya katulad ng pasensyoso at mapaglarong tatay na kilala nating na yon. Magulo siya, medyo malupit, at mahilig mang-asar sa nakababatang kapatid niyang si Stripe. Nabibisikleta siya, tumatambay sa tabing dagat tuwing tag-init, at hindi pa natututo kung paano mag-alaga ng mas bata o maliit kaysa sa kanya. Mas mahirap ang pagkabata ni Chili. Ang buong pangalan niya bago ikasal ay Chili Cattle. Lumaki siya na sundalo ang ama, kaya madalas wala ito sa bahay. At nagkasakit ang kanyang ina. Sa episode na Dragon, nalaman nating namatay si Ginang Cattle nung bata pa si Chili. Sa kabila nito, tiniyak ng ama ni Chili na lumaki siyang matatag. Sa Season 2 episode na Grandad, lumaki siya malapit sa latian, natutong lumangoy sa bukas na tubig at mabuhay sa kagubatan. Inubog siya ng ama para maging matatag, may kakayahan at napagmahal. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nagkakilala sina Bandit at Chili. Interesante ito dahil depende ang sagot sa kung sino ang tinanong. Ang bersyon ni Bandit ay nag-ugat sa episode na Fairy Tale nung huling bahagi ng dekada 80 sa isang holiday caravan park. Bata pa siya noon. Na-jinx siya ng kapatid niyang si Radley, kaya hindi siya makapagsalita hanggat di nababanggit ang pangalan niya. Habang tahimik, may batang babaeng nakashira costume na nakilala niya at nahulaan ang pangalan niya, kaya nabasag ang jinx. Bandit sila. Hindi kailanman nakalimutan ni Bandit ang sandaling iyon. Naniniwala siyang ang bata ay si Chili at dinala niya ang alaala sa loob ng mga dekada. Ayon kay Chili, nagkakilala sila bilang matatanda sa isang party sa London. At ang unang alaala niya kay Bandit ay hindi romantiko, nang ungulangot siya noon. Iyon ang imaheng tumatak sa kanya mula unang pagkikita. Pero nagkasundo sila at nagsimulang mag-date. At ang sumunod ay kasaysayan. Walang alaala si Chili sa caravan park, kasuotang shira o iba pa ron. Ibig sabihin, ilang taon inisip ni Bandit ang isang babaeng nakalimot nang umiiral siya. Pero hindi sa London nagtatapos ang kwento. Pagkatapos nilang maging magkasintahan, hindi pa handa sina Bandit at Chili mag-settle down. Nag-backpacking sila sa Europa at India nang magkasama. Makakita mo ang naka-frame na litrato ng backpacking days nila sa pader ng bahay ng mga healer sa episode na Backpackers. Maliit itong detalye na kadalasan hindi napapansin. May isa pang detalye na halos di rin napapansin. Ipinakita rin ito sa palabas. Buntik na magkaanak sina Bandit at Chili bago ipinanganak si Bluey. Buntis noon si Chili. Nawala ang sanggol. Sa dula ni na Bluey at Bingo, ang asul na lubos at siya ni Bingo ay sumisimbolo sa sanggol na hindi ipinanganak ayon kay Joe Brum. Isa itong tahimik pero malungkot na detalye sa palabas na inilagay sa loob ng isang palabas na parang nakakatawang dula ng mga bata. Maraming taong nanonood nito nang hindi alam ang tunay na ibig sabihin. Ipinangganak si Bluey, ngunit hindi pa nagsisimula ang serye noon. Ang mga unang taon niya ay makikita lang sa mga alaala at flashback na eksena sa palabas, tulad sa episode na Bedroom. Nakita natin si Chili na inayos ang lugar na tinulugan ni na Bluey at Bingo, pati ang kuna na ginamit nila nung sanggol pa sila. Sa Baby Race, nalaman nating si Bluey ang huling natutong maglakad sa kanyang mga kaibigan. Kilala na niya sina Coco, Sneakers at Judah doong sanggol pa sila. Sila ang una niyang kaibigan bago pa niya maintindihan ang pagkakaibigan. Sa huli, unang lakad niya sa kusina ay papunta kay Chili para magpayakap na pinaka-Bluey na bagay. 2 taon matapos ipanganak si Bluey, dumating si Bingo. Wala masyadong detalye tungkol sa mga unang taon ni Bingo. Alam natin na binuhat ni Bandit si Bingo gamit ang baby carrier habang nakatuon si Chili kay Bluey. Makikita ito sa episode na Dad Baby. Mula simula, espesyal ang ugnayan ni Bingo sa kanyang tatay sa buong serye. Bago magsimula ang palabas, nag-aaral si Bluey sa ibang paaralan. Sa episode na Bob Bilby, nabanggit niyang nadala na niya dati ang class mascot pa uwi. Ibig sabihin, estudyante na siya ni Miss Retriever bago sa klase ni Calypso. Madaling hindi mapansin ang detalyeng ito. Ibig sabihin, may bahagi ng maagang buhay paaralan ni Bluey na hindi pa naipapakita sa palabas. Nagsimula ang serye sa episode na Magic Xylophone, kung saan unang nakilala ng buo ang pamilya Healer. Sina Bluey, Bingo, si Bandit ay arkeologong nagtatrabaho sa bahay. Si Chili ay nagtatrabaho sa paliparan.
Ang unang season ay may mahigit 50 episode at maraming emosyonal na karanasan. Sa Copycat, natutunan ni Bluey ang pagdadalamhati ng mamatay ang isang ibon. Sa Creek, natutunan niyang harapin ang takot para mag-mature. Sa Fruit Bat, napanaginipan niya ang gusto niya at lumitaw si Mackenzie. Hindi tiyak kung dito nagsimula ang nararamdaman niya o nagkataon lang, kaya bukas pa rin ito sa interpretasyon. Ang ikalawang season ay lumabas. Makalipas ang 2 taon mula ng unang ipalabas ang serye, may mas malalaking revelasyon. Sa episode na Bingo, mas nakilala natin ang nakababatang kapatid ni Bluey at ang pagmamahal niya sa kalikasan. Ang kakayahan niyang mapag-isa at hilig sa insekto, pati ang sleepy time, kung saan naglakbay si Bingo sa kalawakan at naisip na panahon na para siya ay lumaki, ay isa sa pinaka-emotional na episode ng serye. Nagbigay din ng ikalawang season ng isa sa pinakamabigat na emosyonal na eksena, ang pagkaka-ospital ni Bingo sa episode na Bumpy and the Wise Old Wolfhound. Hindi eksaktong inilahad ng palabas ang dahilan, pero may mga pahiwatig. Ibinahagi ni Joe Bram na naospital ang bunsong anak niya dahil sa karamdamang may kaugnayan sa hika noong 3 taon pa lang. Kaya makikita sa palabas na pinapakinggan ng doktor ang baga ni Bingo mula sa likod, gaya ng ginagawa sa mga may problema sa paghinga. Maraming tagahanga ang naniniwalang na-ospital si Bingo dahil sa hika. Isa ito sa pinaka-personal at emosyonal na kwento ng serye. Sa ikalawang season din natin nalaman ang tungkol sa nawalang sanggol sa palabas. At dito rin tahimik na umuusbong sa likod ng mga pangyayari ang simula na magiging relasyon ni Bluey kay Mackenzie sa hinaharap. Sa ikalawang season, di nagsimula ang bagong romansa na mahalaga sa mga susunod na mangyayari. Nagkahulugan ng loob sina Frisky at Tito Radley ng dahan-dahan at natural. Ito ang naging sanhi ng isa sa pinakamalaking kaganapan sa serye. Ang episode na The Sign ang pinakamahaba at isa sa pinakamahalaga sa Bluey. Sina Frisky at Radley ay muntik na hindi matuloy ang kasal dahil sa pagtatalo. Pero naayos nila yon at nagpakasal sila. May iba pang mahahalagang pangyayari sa episode na ito bukod sa kasal. Ang nakatatandang kapatid ni Chili na si Brandy ay lumitaw na buntis. Natupad ang kanyang pinakamalaking pangarap. Halos ibenta ni Bandit ang bahay ng pamilya para tanggapin ang mas magandang trabaho sa arkeolohiya sa ibang lungsod. Pero nagbago siya ng isip sa huling sandali nang mapagtanto niya kung ano ang mawawala sa kanya. Si Lolo Bob, ama ni Bandit na matagal nang nawala, ay muling nagpakita. Nasa India pala siya. Tinapos ng The Sign ang mga kwentong unti-unting nabuo sa serye. Kaya tumagal ito ng mahigit 30 minuto at sulit bawat segundo. Sumunod ang huling episode ng Season 3, ang Surprise, na patuloy na pinag-uusapan ng buong fandom. Hinaboy ni Bluey si Bandit gamit ang ball blaster, tapos tumalon tayo sa inaharap sa dulo. Umuwi si Adult Bluey para bisitahin sina Bandit at Chili, at sa likod ng pinto, may nakatago na may hawak ng ball blaster gaya ng dati ni Bluey. Isang maliit na tuta, anak ni Bluey. Binigyan siya ng fandom ng pangalang Indigo. At base sa disenyo at malambot na tenga niya, malamang si Mackenzie ang ama niya. Hindi pa kinukumpirma ng palabas at sinusulat pa lang ang susunod na mangyayari. Inanunsyo ng Ludo Studio na may Bluey na pelikula na lalabas sa 2027. Base sa flash forward ng Surprise, malayo pa ang ending ng kwento ni Bluey habang lumalaki siya. Sabi ng ilang fans, baka pagdugtungin ng pelikula ang Bluey ngayon at ang adult Bluey na nakita natin. Iniisip naman ng iba na maaaring si Indigo ang maging bagong pangunahing tauhan at si Bluey naman ang papalit sa papel na ginampanan ni Bandit para sa kanya. Kung mangyayari man ang alinman sa mga yon, si Joe Bram lang ang nakakaalam. Pero nandun na ang timeline. Mula sa batang lalaki sa tabing dagat noong dekada 80 hanggang sa tuta na nagtatago sa likod ng pinto na may ball blaster. Lahat ng ito ay konektado.